Kung bubuksan mo ang hood ng isang sasakyan mula 2026, hindi lang makina ang makikita mo. Makikita mo lalo na ang isang napakalaking pader ng plastic, mga takip, mga electronic box at mga nakatagong bahagi. At kung magpasya kang tanggalin ang plastic na ito para maintindihan kung ano ang nakatago sa ilalim, malamang nahaharap ka sa isang tunay na bangungot sa pananalapi. Mga tornilyong hindi basta-basta matanggal, mga espesyal na pagkakabit, mga digital na kandado, mga piyesang parang sadyang ginawa para hindi na kailanman matanggal, at mga sistemang tumatangging gumana kapag may pinalitan na piyesa ng walang software na pahintulot. Saksi tayo ngayon sa unti-unting pagkawala ng mekanikong mahilig mag-ayos tuwing linggo, yung nag-aalaga ng kanyang sasakyan sa garahe o sa harap ng bahay gamit lang ang ilang kasangkapan, kaunting tiyaga at isang manual ng pag-aayos. Ngunit ang fenomeno na ito ay hindi basta-basta nagkataon lang. Hindi ito isang aksidenteng pang-industriya. Isa itong lubos na planadong estratehiya na direktang tumatarget sa inyong bulsa. Gusto ng mga gumagawa ng sasakyan na gawing dependent ang bawat may-ari sa kanilang sariling network. Selyado na nila ang hood, nilock na nila ang software at lalo nilang pinahirap ang pag-aayos. At ngayon, naniningil na sila ng malalaking halaga para lang ikonekta ang isang computer sa sasakyan upang pahintulutan ang isang pagkukumpuni na maaaring matapos sa loob lamang ng ilang minuto. Sa investigasyong ito, ilalantad namin ang mga pamamaraang ginagamit ng ilang mga gumagawa ng sasakyan upang kontrolin ang pag-maintain ng mga sasakyan at ipapaliwanag namin ng eksakto kung paano ang mga dating simpleng pagkukumpuni ay naging nakadepende na sa kanilang sariling software. Ipakikita namin sa inyo kung bakit ang compartment ng makina ay mas kahawig na ngayon ng isang black box kaysa isang madaling ma-access na mekanismo. At higit sa lahat, ibubunyag namin ang dalawang natitirang solusyon para sa mga nais manatiling may kontrol sa kanilang sasakyan nang hindi nagiging dependent sa isang saradong sistema. Narito kung paano unti-unting nawawala sa inyo ang kontrol sa inyong kotse. Noon, kapag nasira ang isang simpleng pindutan ng power window, malinaw ang solusyon. Kukuha ka lang ng kaparehong piyesa mula sa isang junk shop o sa nagbebenta ng second-hand na piyesa, ikakabit mo ito at agad na gumagana ang lahat. Tanso, plastic at isang simpleng electrical switch lang ang laman nito. Mura, mabilis, at halos lahat ay kayang gawin ito. Ngayon, sa maraming bagong sasakyan, hindi na laging gumagana ang parehong paraan. Nagkakabit ka ng piyesang siguradong compatible pero tinatanggihan ito ng sasakyan. Bakit? Dahil naglagay na ang mga gumagawa ng sasakyan ng digital na pagkakakilanlan sa maraming electronic na bahagi. Bawat piyesa ay may sariling identifier na automatikong sinusuri ng computer ng sasakyan. Kapag may bagong piyesa na ikinabit, ikinukumpara ng computer ang identifier nito sa nakarecord noong ginawa ang sasakyan. Kung hindi tugma ang impormasyon, pwedeng hindi na lang gumana ang sistema. Gayong maayos naman ang kondisyon ng piyesa. Walang kapintasan ang mekanikal na paggana nito. Walang sira, walang depekto. Gayunpaman, nagdedesisyon ang software na hindi ito pwedeng gumana. Para maalis ang harang na ito, kadalasan kailangang ikonekta ang isang particular na diagnostic tool upang opisyal na mairehistro ang bagong piyesa sa memorya ng sasakyan. Maaaring ilang minuto lang ang operasyon na ito, ngunit madalas ay kinakailangan pa ring dalhin sa isang talyer na may tamang kagamitan. Sa madaling salita, pinalitan nila ang isang simpleng mekanikal na pagkukumpuni ng isang digital na pahintulot. Ginawang digital ang ignition key para kontrolin ang sistema. Sinasabing para ito sa seguridad laban sa mga peking piyesa, pero sa totoo lang, nililimitahan nito ang paggamit ng second-hand o independent na piyesa para pilitin ang mga may-aring bumili ng mahal sa opisyal na network. Ngunit hindi lang software ang saklaw ng paglalak na ito. Bago pa man ito, unti-unting pinahirap ng mga gumagawa ng sasakyan ang pisikal na pag-access sa mga bahagi. Sinasabi nilang ito ay para sa pag-optimize ng espasyo, teknikal na integrasyon o pagbabawas ng gastos sa produksyon. Maraming motorista ang nakikita ito bilang isang paraan upang hadlangan ang anumang personal na pag-aayos. Sa modernong sasakyan, kahit ang simpleng maintenance ay matagal na gawin, gaya ng pagpalit ng headlight bulb. Noon, sapat ng buksan ang hood at palitan ng bombilya ng mabilis gamit ang distornilyador o kahit walang gamit. Ngayon, sa ilang mga bagong modelo, kailangan pang tanggalin ang bahagi ng wheel well, alisin ang ilang bahagi ng katawan ng sasakyan o baklasin ang mga plastic na proteksyon para lang maabot ang bombilyang iyon. Ang isang gawain na dati ay ilang segundo lang gawin, ngayon ay maaaring umabot ng halos isang oras ng trabaho. Isa lang ito sa napakaraming halimbawa. Sa ilang sasakyan, nawala na ang dipstick para sa pag-check ng antas ng langis ng transmission. Dapat magtiwala ang driver sa sistemang elektroniko na sumusuri sa kondisyon ng likido. Kapag nagkaproblema ang sistemang ito, nagiging mas komplikado ang pagdiagnose.
Sa halip na isang simpleng visual na pagsusuri na ilang minuto lang gawin, minsan ay kailangan pang gumamit ng espesyal na diagnostic equipment. Ang mga bagay na dati ay nakabase lang sa praktikal na kaalaman sa mekanika, ngayon ay naging proseso na lubos na umaasa sa elektronika. Lalo pang ipinapakita ng mga malalaking pagkukumpuni ang pagbabagong ito. Sa ilang modernong utility vehicles o mga sasakyang sobrang siksik ang disenyo, napakaliit na ng espasyo sa paligid ng makina kaya maraming pagkukumpuni ang nangangailangan ng malawakang pagbaklas bago pa man marating ang sira o depektibong piyesa. Sa ilang pagkakataon, kailangan pang tanggalin ang maraming peripheral na bahagi o kahit hatiin ang malaking bahagi ng estruktura ng sasakyan para lang maabot ang makina. Ang isang pagkukumpuni na tila simple lang sa papel ay maaaring mangailangan ng ilang oras ng paggawa. Ang mga bagay na dati ay nagagawa gamit ang mga karaniwang kagamitan ay nagiging mga pagkukumpuni na nangangailangan ng espesyal na kagamitan, mga hydraulic lift at napakadetalyadong teknikal na dokumentasyon. Karaniwan, ipinapaliwanag ng mga gumagawa ng sasakyan ang mga desisyong ito dahil sa mga limitasyon na may kinalaman sa kaligtasan, aerodinamika, pagbabawas ng timbang o integrasyon ng maraming modernong elektronikong sistema. Gayunpaman, maraming mahilig sa mekanika ang naniniwala na ang patuloy na pagkomplikado ay lalo lamang nagpapahirap sa mga independenteng pagkukumpuni. Kapag binuksan ng may-ari ang hood at nakita ang napakaraming plastik na takip na halos natatakpan na ang buong makina, ang unang nararamdaman ay kadalasang parang hindi na niya kaya. Ang ganitong pakiramdam ay natural na nagtutulak sa maraming motorista na talikuran ang ideya ng sariling pagkukumpuni at palaging ipaubaya na lang ang kanilang sasakyan sa isang espesyalistang talyer. Marami ang nag-iisip na kahit papaano may natitira pa silang posibilidad na sila mismo ang magpalit ng kanilang baterya. Ngunit dito rin, mas komplikado minsan ang realidad. Maraming modernong sasakyan ang gumagamit ng matalinong sistema ng pamamahala ng baterya na nag-o-optimize ng pagre-recharge at ng haba ng buhay ng baterya. Kapag pinalitan ang baterya, kailangan minsan ipaalam sa computer ng sasakyan ang bagong pagkakabit na ito. Kung hindi gagawin ang hakbang na ito, patuloy na pamamahalaan ng sistema ang bagong baterya na parang ito pa rin ang luma, na nagbago na ang mga katangian sa paglipas ng panahon. Ang maling pamamahalang ito ay maaaring magpababa ng performance ng baterya o magpabilis ng pagtanda nito. Ang isang operasyon na dati ay simpleng pagluwag ng dalawang terminal at pagpapalit ng baterya ay nagiging isang proseso na nangangailangan na ngayon ng electronic diagnostic tool. Muli, nananatiling simple ang mismong mechanical na pagkukumpuni. Ang computer validation na ngayon ang nagiging mahalaga. Ang pagbabagong ito ay unti-unting nagiging sanhi upang ang mga pinakakaraniwang gawain sa maintenance ay maging mga interbensyong nakadepende sa software. Hindi maaaring talakayin ang isyong ito nang hindi binabanggit ang naging simbolikong kaso ng mga kagamitang pang-agrikultura. Ang mga magsasaka ang ilan sa mga unang nakaranas ng mga bagong digital na hadlang na ito. Malaki ang kanilang ginagastos sa kanilang mga makina, ngunit kapag nasira ang isang simpleng sensor, maaaring tuluyang pigilan ng software ang paggamit ng mga ito. Ang pisikal na pagpapalit ng bahagi ay minsan tumatagal lamang ng ilang minuto, ngunit tumatanggi pa rin gumana ang makina hanggat hindi na-validate ng isang autorisadong diagnostic tool ang pagkumpuni. Sa mga panahong mahalaga ang bawat oras ng trabaho, ang ganitong pagdepende ay maaaring magdulot ng mga pagkaantalang lubhang magastos. Marami ang nakakita rito bilang isang malalim na pagbabago sa paraan ng pagtingin sa pagmamay-ari ng isang makina. Unti-unting tinanggap ng industriya ng sasakyan ang mga katulad na prinsipyo. Ngayon, may ilang sasakyan na maaaring limitahan ang kanilang performance o mag-activate ng reduced mode kapag may na-detect na anomalya ang isang sensor o kapag tinutukoy ng sistema na kailangan ng intervention. Sa ilang kaso, totoo ang sira. Sa iba naman, maaaring ito ay isang hindi pangkaraniwang halaga lang na naitala ng isang sensor. Ano paman, lalong umaasa ang gumagamit sa mga diagnostic tools para maintindihan kung ano talaga ang nangyayari. Mukhang hindi na lang ang mismong pagbebenta ng sasakyan ang layunin ngayon. Ang tunay na mahalaga ngayon ay pati na rin ang kabuuan ng mga serbisyo, mga software update, mga maintenance operation at mga interbensyon na sasabay sa sasakyan sa buong buhay nito. Makikita rin ang pagbabagong ito sa pagdating ng mga function na ina-activate sa pamamagitan ng software. May ilang mga gumagawa ng sasakyan na sumubok ng mga subscription na nagpapahintulot na i-unlock ang mga kagamitan na pisikal nang naka-install sa sasakyan tulad ng ilang comfort o connectivity functions. Simple lang ang ideya. Naka-install na ang hardware mula pa sa paggawa, pero ang paggamit nito ay nakadepende sa isang digital na pahintulot na maaaring i-activate o i-deactivate mula sa malayo. Nagulat ang mga motorista na ang mga kagamitang naroon na ay may subscription na rin.
Inilalapit nito ang industriya ng sasakyan sa digital service model kung saan ang pag-access sa mga function ay nakadepende na sa software kaysa sa hardware. Nagbubukas ito ng tanong, kapag bumili ang tao ng sasakyan, sa kanya ba talaga ang lahat ng feature nito kung maaari itong baguhin o i-deactivate sa isang software update lang? Pinapaigting nito ang pandaigdigang debate sa karapatan sa pagkukumpuni at kahulugan ng pagmamayari sa panahon ng mga konektadong bagay. Tuloy pa ba ang mekanikong mahilig mag-ayos tuwing linggo? Hindi pa naman, ngunit kailangan na niyang mag-adjust sa isang mas komplikadong kapaligiran. Nakikita natin ang pag-usbong ng mga buong komunidad na bumubuo ng mga independenteng diagnostic tools, nagdodokumento ng mga proseso ng pagkukumpuni, lumilikha ng mga compatible na software at nagpapalitan ng kaalaman upang malampasan ang mga limitasyong ipinapataw ng ilang proprietary na sistema. Maraming mahilig ang pinapanatili ang mga lumang sasakyan dahil madaling ayusin ang mekanika nito para sa kanilang kalayaan. Hindi man ito moderno, nagbibigay pa rin ito sa may-ari ng kakayahang intindihin ang takbo nito at magawa ang sariling pag-aalaga. Narito ang totoong obserbasyon. Kapag bumili ka ng bagong sasakyan, hindi lang ito simpleng makina. Bumibili ka rin ng isang komplikadong sistemang pang-computer na binubuo ng dos-dosenang mga calculator, mga software, mga update, mga elektronikong komunikasyon at mga kontrol na aparato na direktang nakakaapekto sa kung paano mo mapapanatili ang iyong sariling sasakyan. Kinokontrol ng software ang mga function at ang mga bahagi ay nag-uusap-usap sa isa't isa. Minsan, kailangang makilala muna ng computer ang mga piyesa bago ito gumana ng normal. Kung nais mong mapanatili ang tunay na kalayaan, may dalawang pangunahing solusyon na nananatili pa rin. Ang una ay ang pagsuporta sa mga inisyatiba na ipinaglalaban ang karapatan sa pagkukumpuni upang mas madaling makuha ng mga may-ari ang mga teknikal na impormasyon, diagnostic tools at mga piyesang kailangan para sila mismo ang makapag-ayos ng kanilang sasakyan. Ang pangalawa ay ang pagpili ng mga mas simpleng sasakyan na madaling ma-access ang mekanika at hindi gaanong umaasa sa mga pahintulot ng software para gumana. Pumili ng sasakyan na kapag binuksan mo ang hood ay makikita agad ang makina imbes na puro sunod-sunod na takip na plastik. Pumili ng kotse na ang isang simpleng pindutan ay nananatiling mekanikal na switch imbes na isang elektronikong bahagi na nangangailangan ng digital na pahintulot. Ang laban para sa karapatan sa pagkukumpuni ay tunay ng umiiral ngayon. Mahirap nang buksan ang mga hood, hinaharangan ang mga software at lalong kumukomplikado ang mga sistema. Gayunpaman, hawak pa rin ng motorista ang kapangyarihang pumili kung anong sasakyan ang bibilhin at aalagaan. Hanggat may pagpipilian, buhay pa ang tradisyonal na mekanika. Patuloy itong nabubuhay dahil sa mga taong ayaw tanggapin na ang binili ay hindi na pwedeng malayang kumpunihin ng may-ari.